Isang matinding babala mga kapatid ang muling binitawan ni US President Donald Trump laban dito sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon sa kanyang pinakabagong post mga tol, ito'y ibinalita na rin dito sa News 5 everywhere. Sabi niya ganon mga kapatid, Tuesday, ngayong Martes, iba ang araw natin sa kanila kaysa dito sa Amerika mga tol. Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Tuesday daw mga tol, alam ko advance tayo ng isang araw sa Amerika So kung Tuesday ngayon, bukas pa mangyayari yon sa kanila So Tuesday mga kapatid dito ay nagbigay na ng hint si Trump na parang wawakasan niya na o pupuntiryahin niya na. O sabihin na lang nating aasintahin ng Amerika etong power plant ng Iran at saka yung mga tulay. Tulad nung ginawa niya dun sa isang bagong tulay ng Iran. Sabi niya ganun, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the F straight, you crazy bastard. Sabi niya ganun mga tol dito sa kanyang post. Or you'll be living in hell. Just watch. Manood kayo. Praise be to Allah, President Donald J. Trump. Yan ang sabi niya mga tol. Sabi nga rito sa report matatanda ang binigyan ni Trump ng ultimatum ang Iran para makipagkasundo sa US o buksan ng Strait of Hormuz. Pero mga tol, meron dyan naging tugon ng Iran. So silipin natin itong balita mga tol kung ano ang naging tugon ng Iran. Ayon dito sa ulat, mula naman dito sa UNTV News and Rescue, tumugon ng Iran sa mga panibagong banta ni US President Donald Trump. Ito'y 9 hours ago pa lang, so bago pa lang to mga tol. Mas pinalakas na pag-atake ang naging tugon ng Iran sa panibagong deadline ni US President Donald Trump kaugnay ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Panoorin natin mga tol. Tinuligsaan ng Iran ang ginawang umano'y rescue mission ng Estados Unidos para sa mga crew ng napabagsak na fighter jet ng Amerika at iginiit na nabigo ang nasabing operasyon. Ayon sa militar ng Iran, nasira ang ilang aircraft ng US kabilang ang mga C-130 at Black Hawk helicopters habang isinasagawa ang misyon. So ito ay mga kapatid ay kumpirmado at yan ay kinumpirma din ng Amerika na meron nga silang mga ilang air assets ang nasira. Kasama na dyan mga tol yung dalawang fighter jets nila na bumagsak. Nawala yung mga piloto pero ayon din naman sa report is nakuha na rin ng US ng ligtas. Following previous intelligence, it was determined in additional investigation, sabing ganon. مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی By experts present at the scene, the two C-130 military transport aircraft در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص and two Black Hawk US Army helicopters were destroyed. Yun yung mga nasira. گردید. دو فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 Giit ng Iran, ang pahayag ni Trump kaugnay ng rescue mission ay isa lamang psychological warfare para pagtakpan ng kabiguan ng Amerika sa labanan. Samantala, marinding tinutulan ng Iran ang pinakabagong banta at deadline ni Trump para sa isang kasunduan at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Binigyan diin ng Tehran na hindi makatarungan at labis ang mga kondisyong hinihingi ng US para sa kasunduan at iginiit na hindi sila susunod sa mga ito. Okay, matatandaan din natin mga tol na nitong mga nakaraang pahayag din ni US President Donald Trump is parang nagpapahiwatig na din siya na wala na siyang pakialam dito sa Strait of Hormuz. Sabi niya ngang ganun sa ibang mga kaalyadong bansa ng Amerika, 'di ba? Na hindi niyo na makakasama ang US diyan. Kung kinakailangan niyo ng langis, bumili kayo sa US. Marami kami niyan, 'di ba? Yun yung post niya mga tol. Or kunin ninyo ng sarili ninyo yung langis dyan sa Strait of Hormuz. Matuto kayong dumepensa para sa sarili ninyo. Yun yung sabi niya mga kapatid dun sa kanyang latest post o dun sa nakaraang post niya. Pero dito sa pinakabago, eto ngayon ang kanyang iginigiit. Kung babalikan nga natin itong post niya, yan Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the F straight.
Ito yung tinutukoy niyang straight dito mga tol, yung Strait of Hormuz nga. You crazy bastard, sabi niya ganun. You'll be living in hell. Just watch. Dito parang nakikita natin mga tol na talagang matindi na rin ang pressure sa Amerika. Hindi siguro dahil kailangan nila ng langis dito kasi nga hindi naman talaga actually kinakailangan ng Amerika ng langis dyan. Bagamat apektado rin sila mga tol may mga ulat din na naaapektuhan din pati yung presyo ng langis o krudo dun sa kanila pero meron din kasi silang sarili mga tol. Dito nape-pressure sila mga tol dahil sa panawagan na rin ng napakaraming bansa sa buong mundo na naging apektado ng aatakihin ng Amerika etong Iran at ng Israel mga tol. At na nagsara itong Strait of Hormuz. Ito ngayon yung parang kay Trump. Pressure ngayon sa kanya. Kaya pine-pressure niya rin etong Iran na buksan itong Strait of Hormuz or sabi niya gano'n, you'll be living in hell. Diba? Yun ang kanyang mga tol, panakot no sa Iran. Halip, pinalakas pa ng Iran ang mga pag-atake nito sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. So yun pa naging tugon ng Iran no. Sa halip mga tol is mas lalo pa daw nilang pinalakas ang pag-atake nila dito sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Kabilang sa mga tinamaan ang mga installation at energy facilities sa Kuwait, Bahrain at United Arab Emirates na nagdulot ng malalakas na pagsabog at sunog sa mga energy at petrochemical facilities. Kaya ayon din sa ibang balita mga tol, itong mga Arab countries dito sa Gulf states o Gulf region is humihingi na ng international approval para gumamit na ng puwersa para mabuksan itong Strait of Hormuz. Pero ayon nga dyan sa pinaka-latest na balita is vinito yan ng France, ng Russia at ng China. Kasi mas lalo lang daw lalawak ang gulo dyan. Patuloy rin ang mas pinalakas na pag-atake ng Iran sa mga oil refinery at military bases ng Israel. Samantala, binatikos ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga banta ni Trump na pag-target sa mga power plant at mga tulay sa Iran. Ayon sa kanya, hindi mapipilit ng ganitong pag-atake ang mga Iranian na sumuko, kundi nagpapakita lamang ng pagkatalo at pagkawala ng direksyon ng kalaban. Ikinababahala naman ng international community ang pag-atake malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant na kaisa-isahang nuclear power plant ng Iran. Isang gwardiya ang nasawi habang ilang dayuhang manggagawa ang inilikas sa lugar. Ayon sa IAEA, wala pang naitalang pagtaas ng radiation, ngunit nananatili ang pangamba sa posibleng epekto nito. Kasi kapag pinasabog nila yung nuclear power plant mga tol, hindi lang basta katulad ng ibang mga power grid o ibang infrastructure na pinasabog nila. Ito kasi pag pinasabog nila yung nuclear power plant mga tol, is pwede nga talaga sila makapagtala dyan ng mataas na radiation. Para ka rin nagpasabog ng nuclear warheads dyan kapag pinasabog mo yung nuclear power plant. Bagamat malaki ang magiging epekto nito sa Iran mga tol, isa rin yan sa pinangangambahan ng marami, yung pagkalat dyan ng radiation. Which is napakasama nun para sa mga tao. Binigyang babala ng Iran na ang patuloy na pag-atake sa nuclear facility ay posibleng magdulot ng radioactive fallout na makaapekto hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa buong Gulf region. Oo, kasi tatangayin ng hangin yan eh. Jack, Diba? Ganon katindi at ganon kalala ngayon ang nangyayari dito. So tandaan natin mga kapatid, no? Sabi rito ni Trump, Tuesday will be power plant day. No, and bridge day. Kung aalala ninyo, meron na silang pinasabog na isang tulay, di ba? So, posibleng madagdagan pa yan. Sabi niya ganon, open the F straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. No? So, parang time is running out na, mga tol, no? Counting na, countdown. Etong babala ni Donald Trump. Anong masasabi ninyo rito, mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba.